Kayo na simbag duman, nilalagay ko ang aking paa sa mga sapatos nila. Yan. Kasi kumbaga, Paano kung di ka siyang size 11? ayan, magandang pilosopo ito. Okay. Maray na daw, bigo na dyan. Happy weekend everyone! Naway safe kayo sa inyong mga tahanan at stay dry. Andito pala kami ngayon sa panibagong podcast ng Toyota Albay and I am Shana Pulidario, Marketing Professional of Toyota Albay. Kasama ko sina Dennis James Bruma, Marketing Professional ng Toyota Albay. Ako pala si Cled Hanoras, Marketing Professional of Toyota Albay. I'm Junan Padre, Marketing Professional of Toyota Albay. And I am Aika Ferry, a marketing professional of Toyota Albay. Siyempre, I am Danica Epina, your team manager of Toyota Albay. Kumusta kayong lahat dyan? So, sa mga nakalipas na linggo, ay ilang podcast na din ang aming nailabas. Kasama sila Aika, sila Shiloh, sila Clyde, at si DJ. At behind the scene, kami po ni Junel ay kasama din po sa grupong ito. So, ngayon pong araw na ito, ay tatalakayin natin ang about sa buhay ahente ulit. So, para simulan natin yan, let's have DJ. Yes, okay. So, kamusta nga ba ang pagiging ahente natin? So, sa pagiging ahente, kailangan nag-enjoy ka sa iyong trabaho. So, kasi mapipil din ng client pag happy ka or malungkot ka. Kasi sa tono pa lang ng boses mo, mapapansin na ng kliyente kung happy ka ba na ina-assist sila. Tama ba, Ice? Yes, tama ka dyan, DJ. Alam mo, isa yan sa napaka-importante na kapag yung tono ng pananalita sa ating mga kliyente, nagbe-base talaga kung happy or interested or medyo hindi or medyo Lonely. wala lang. Parang tamang usap lang talaga. So, importante yung tono din. Tama yung DJ. Ikaw, Shelo naman, ano yung may babahagi mo dito sa podcast natin na naibahagi ni DJ yung patungkol sa, syempre, isang factor ng pananalita para ma-feel ng kliyente natin na happy na i-assist natin sila. Ikaw, Shiloh. Actually, nung mga nakaraang linggo, sobrang struggle din sa pagigipag-close ng benta. Pero syempre, na-overcome yun. Correct. As an agent or ahente, dapat kaya natin i-separate ang ating personal life sa ating work life. Yeah. So, kung may lahat naman tayo may pinagdadaanan at Hindi ko nga sabihin sa inyo na huwag kayo dyan dumaan. Nakakagalit ka. alam ko yung iba dyan sobrang bigat. Pero pag trabaho pa din tayo, masaya tayong nakaharap sa mga kliyente natin. At yung best service, yun ang ibibigay natin sa kanila. Tama ka dyan, boss. So, ako nga, may release na ako last month my friend of mine. So, bali, yun, matagal kami nag-usap noon. So, bali, talagang pinag-iisipan talaga yung pagkuha ng sasakyan. Last year pa siya sa akin nag-inquire. So, bali, sabi ko sa kanya, sige, tulungan kita to make your dream come true. Oh my God! So, yun nga, naging smooth naman yung transaction namin, pag-provide niya ng mga requirements. So, okay naman. One day process lang yun, one day approval. So, bali na-approve na agad. And then, the next day, na-release na yung unit. Anong bank yung nag-approve to? So, bali yung pinaka number 1 sa Toyota Financial Services yun. Yun, ganun kabilis. Number 1. PMS number 1. Yes. Ayan, so mabuti at nai-release mo naman yung dream car ng Yes, mo. boss. Okay. Yun talaga yung pinaka-pangarap niya eh. Sabi ko sa'yo, tulungan ko siya. One day approval, release ka agad. Thank you, Yeah. TFS. So yan na i-release niya ang dream car ng kaibigan niya. Ngayon naman, paano kung hindi mo ma-release yung dream car ng client mo kasi decline siya? Ano ba ang best way para sabihin sa client mo yun? Shalo? Well, ang best way dyan, if ever decline yung client, syempre, ikaw as marketing professional, you need to profile sa client. Check mo yung background niya, kung may mga existing loans ba siya. So that, process pa lang, nasasabi mo na sa kanya
kung ano yung possible na maging result. And yun na, nag-apply na si client and alam mo naman na may existing loan pero syempre ginawan mo pa rin ng paraan. Ngayon, wala talagang ibang result kundi declined. Ang best way na lang para masabi mo sa client is maging honest ka sa kanya. Na ma'am, trinay ko naman yung best ko. Pero siguro, hindi talaga time pa na magkaroon tayo ng unit. Okay? Sa pagiging honest, mas maiintindihan ng client natin yan. Kaysa yung pinapaasa natin sila sa isang resulta na hindi naman talaga mangyayari. Pero bago humantong sa ganyang way, syempre gagawin natin ang lahat. Yes. Okay? Diba? So ano po ba mga common problems natin as agent? Siguro, isa pa doon is, paano ba tayo mag-generate ng sales? Lalong-lalo na pag bago pa lang tayo. So, Clyde, common problem ng mga baguhan. Paano mag-generate ng leads or sales? Ikaw, ano ba example mo nung nagsisimula ka pa lang? Nung ako boss is ano pa lang, hindi pa lang ako dati. Bali yung ginagawa ko kasi boss, lahat ng source ng pwedeng ano yun, yung inquiries boss, sa mall, saturation, showroom, social media, lahat yan boss is ginagawa ko lahat ng ano na yan. Parang kumukuha ako dyan boss ng mga inquiries. Sinusulat ko boss yung mga details nila, number, pangalan, kung kailan sila kukuha ng unit. Tapos yun boss, tamang follow-up lang din. Tamang follow-up. Okay. So in terms of follow-up, mga ilang beses ba dapat nag-follow-up ang isang ahente sa isang week? Ako boss, once a week. Yun, once a week. lang. Pero kada ano boss, kada follow-up ko sa kanila, tanong ko sila kung kailan sila kukuha. Parang yun, parang update lang din. Para alam mo din kung kailan yung best time talaga na mag-follow-up. Mismo boss, parang isulat sa notebook, gantong date, yung usapan namin. Follow-up ulit ako. Hanggang sa ano ka na si client, mapabili ko na ng kotse. Papabili mo na lang kotse. Tsaka parang hindi rin siya makalimutan ng client. Oh, yes. Kasi Yes. napaka-importante na lagi tayo may follow-up sa clients natin na nagpaparamdam tayo, parang pandiligaw lang naman yan. Yes. So, paano ka maalala nung nililigawan mo kung hindi ka nagpaparamdam? Paano ka ba manligaw, DJ? DJ, example mo Sa nga, client. paano mo ba ma-incorporate ang panliligaw sa sales? Actually, ang pinaka-importante sa panliligaw sa isang kliyente is, kumbaga ipaparamdam mo sa kanya na interesado ka, na mabigyan siya ng serbisyo na dapat niyang makuha. So, for example, yung baguhan ako, syempre, hindi pa nila alam kung nandito na ako nagtatrabaho sa Toyota. So, kailangan magpakilala ka muna sa mga kilala mo na ako, nandito na ako sa Toyota. So, kahit na nung una sa social media is nag-random chat ako. So, kung kailangan nyo ng sasakyan, once may mag-response doon and interested naman sila, doon na magsisimula yung panliligaw. Kumbaga, pag nagsimula ka ng manligaw, nandun na dapat yung consistency mo na hanggang matapos yung transaction natin. Yes. So, ang katapusan ng transaction is hindi naman yung paka-release ng unit. After ma-release ng Hanggang unit, matapos yung after 2 days or 3 days, kukumustahin mo yung kliyente kung kumusta ba yung na-release sa kanilang sasakyan. Kumbaga, at least natapos na yung transaction nyo na pag-release, pero hindi pa natapos doon yung relationship or connection. Diba? So kasi hanggang sa pag-PMS, magka-problema yung sasakyan, ikaw at ikaw pa rin ang babalikan ng kliyente. Dahil sa binild mong relationship. Kasi yung pagiging ahente, hindi yung makakuha ka ng benta, okay na. Kailangan makabuild ka ng isang relasyon na hanggang sa huli, hanggang sa pag-repair, ay nandyan sila. Diba? Tama ba? Tama. Share ko lang ha, since matagal-tagal na din tayo dito. Itong specific kasing client na to, may anak siya. Nung time na nareleasean ko kasi siya, yung anak niya nag-study pa. Pero since maganda yung na-build nating relationship, dumating yung ilang taon, yung anak niya mismo nagtatrabaho na sa akin pa din kumuha. So, ganun ka-importante ang relationship with the client na kahit ilang taon ang lumipas, sa'yo at sa'yo pa din babalik, pati ang mga
relatives niyan, sa'yo pa din kukuha kasi alam nila na maganda ang service mo. So, hindi lang natatapos sa pag-release ng unit, kundi sa after sales. Diba? Yes. Yes. And Okay. parang yun din yung kaya nating ipagmalaki na meron tayo na wala sa iba. Yeah. Yes, yes, Diba? yes. Example din dyan, may nabasa ako isang quotation. Parang sabi, sa pagiging ahente, hindi padamihan ng pera. Okay? Kundi padamihan ng mga taong naservisyohan, ang lives at natulungan. Correct. Paano naman pag yung mga kliyente natin na hindi tayo nagkakaroon ng common understanding or may misunderstanding, paano nyo hinahandle yun? Aika. May mga instances tayo o karanasan na hindi umaayon sa atin, di ba Ma'am Danica? And kahit nangyari yon, syempre, kaya nga tinawag ng marketing professional, we should face it professionally. Yes. So, kahit ganun po yung nangyari, based on experience, Ma'am Danica, I face them professionally ng mga queries nila. Syempre, may mga kaganapan talaga na nasusungitan tayo ni client. Pero hindi dapat tayo magsungit din sa kanila. So, kahit na-feel na din natin na inappropriate yung sinasabi nilang words sa atin, pero kahit ganon yung nangyari, syempre, we act professionally. So, yung sa akin lang, Ma'am Danica, ang pinaka-best way lang doon, or counter na gagawin natin, is maging smooth, magalang pa din. Kasi ako, kahit gano'n na yung atake sa akin ng kliyente ko, naging magalang pa din ako until the end. So, parang na-realize din siguro ni client na, nare-realize din ni client na nagsungit ako dito, pero yung pinakita kong ugali is hindi pagsusungit. So, luckily, sa awa ng Diyos, na-release ko din yung sasakyan niya. Sa akin pa din kumuha. So, tama yun, Aika. We act professionally. Kung ano man ang naging conversation flow ninyo ng client nyo, you acted professionally at naibigay mo pa din yung service na kailangan niya. So, hindi naman kasi natin maiiwasan na minsan hindi okay mga kausap natin. And as a person, malay mo, may pinagdaanan pa yung client mo. So, as marketing professionals, marunong tayo maging flexible. Okay? Kaya natin mag-adapt. Okay? At maging professional pa rin. So, tapos na tayo dun sa mga conflict with your clients. Yun naman, what if yung client mo, before na na-assist mo, biglang tumawag sa'yo, pero this time, may unit na pala siya. Kailangan niya lang magpatulong sa isang bagay, like for example, insurance, or magpapaservice. Ano ba yung magiging approach mo since nai-release pala siya sa ibang dealer, pero sa'yo pa din humihingi ng tulong? Janelle? Di naman ibig sabihin na hindi sa atin kumuha, hindi natin asikasuhin yung client. Yes. Pero dapat, andun pa din yung care natin sa client. Yes. Kasi mali mo, di ba? May kakilala pang Oo, balay mo, nag-refer. Nangyayari talaga May yan. Kahit refer hindi na- sa'yo ako kumuha, pero kahit ganun nga nangyari, may mga clients na, ay, kahit di ako dito kumuha, yung service nito sa akin, ganun pa din. I would definitely recommend. Unang-una, Toyota yung kinuha niya sa sakyan. Yes. At least Toyota pa din. Yun ang importante. Sale pa rin yung Toyota. Paano naman kapag paano natin i-handle ang rejections? Yan. Rejections ng clients. Halimbawa, nasa mall duty ka, social media, phone calls, So, through text. showroom. May mga client na nagre-reject sa atin. So, how do we handle rejection? Clyde? Ganito boss, parang halimbawa kasi boss na may nag-inquire sa akin, ginawa ko na lahat ng pag-demo, kung bakit hindi bilhin yung Toyota, tapos talagang ayaw niya. Tatanungin ko na lang siya boss kung kailan siya talaga balak bumili. At yun boss, isusulat ko sa inquiry sheet ko kailan para sa araw na yun boss, ma-follow up ko siya. Tapos boss, hanap na ng boss ng ibang client pa na bibili po this fine month. talaga po. Kasi may yun sa quota. Okay, so ganun dapat marunong tayo mag-move on agad. Yes. Move on in the sense na, teka lang, sige, sa susunod pa to si sir, hanap muna ako iba. Kasi siguro may mga agents kasi na naubos yung oras, yung buong buwan nila, kaka-please ng iisa or dalawang Yes, client lang, na yung buong focus nila naubos na doon.
So, it's dapat hindi ganun eh. Hindi ganun. So, sa isang buwan, as much as possible, sobrang dami mo talagang kausap. Parang collect and select lang naman. Parang ano lang yan eh. Parang sa pagtatanim. Yeah, tanim lang ng tanim. Tanim Kung lang. hindi naman ngayon magbunga, baka sa makalawa. Baka kasi hindi na. Baka next month, ano na eh, 6 months pa. Hinog na. hinog na lahat. Hinog na. Minsan nga, naabot pa ng Basic. isang taon. Yes, diba? correct. Kasi may client ako, 1 taon ko nang kausap pero tumuloy pa rin. At least, At least. kumbaga yung tinanim mo Buko. nung a year ago, nagbunga pa rin. May consistency talaga. Yes, consistency is the key. Okay? Hindi dahil nag-reject ka ngayon, ibig Ayaw sabihin mo na na. ayaw na. Correct. Hindi. Malay mo, ang pagbibili kasi ng sakit, hindi naman yung parang pamimili lang ng candy sa tindahan. Diba? So, Correct. pinag-iisipan nila yan. Tsaka diba, like yung sabi nga ni DJ, diba? Yung panliligaw, hindi lang naman 1 month ka manliligaw sa isang tao. Yes. Siyempre, aabot din yan ng, ng taon. Hindi naman. And, uy, meron. No? Kasi, boy, may Ay, mga sabay. ganun talaga. Umabot ng Mm-mm. taon. Ba't ikaw, DJ? Siguro. Hindi, ang pinakamatagal ko 7 days lang eh. Nice. Hindi, parang yung sa akin, boss, yung ano, yung kausap ko siya last year, yun, October ko siya nakausap. Sabi niya sa akin, boss, kukuha siya ng May. Laristos. Shoutout pala kay Ma'am Elma ng Gubat. Yun. Ay, hi, ma'am. From Gubat Yes, Stores boss. agad. Kuha siya. Wow, shawa. Shoutout sa iyo, Shout ma'am. out dyan sa mga clients natin na From loyal Gubat. pa din. Loyal pa din sa Yes. atin. Kahit ilang months or taon, nandyan pa din. Bibili talaga. Okay? Yan, at madami-dami na din tayong napag-usapan ngayong hapon na ito. So ngayon, may isang katanungan lang ako para dito sa mga kasama ko. Bakit nga ba Toyota? Kasi nga, Toyota! quality, durability, and reliability. So, this is our last podcast this season. So, hintayin nyo kami sa next season kasi may mga bago kaming topics na itatakil. For the meantime, stay tuned pa rin sa aming mga contents to our Facebook page. Please like and share and follow all our social media accounts. So, thank you everyone. Bye! For more details and updated podcast episode, click follow and share Toyota Albay Facebook page, our Instagram page, and TikTok. Kita-kits sa aming next podcast episode.